Isang mapagpalang oras po sa inyong lahat mga kapatid at purihin ng Diyos sa mga sandaling ito at po ay magbibigay ng mensahe ng Panginoon sa oras na ito. At samahan po ninyo ako mga kapatid sa maikling mensahe nito na hango po sa aklat ng mga awit, chapter 91 at pinamagatang How Psalms 91 Speak to Your Fear, o pwede nating sabihin How Psalms 91 Speak to Your Corona Virus Fear. Sa ngayon ay laging hindi nawawala sa atin ang lalo-lalo na po sa ating sitwasyon ngayon, panahon ng pandemya, itong coronavirus o COVID-19 na masasabi nating ito'y isang kinatatakutan. So bago po tayo umpisa ay tayo po ay mananalangin. Amang nasa langit, dakilang Diyos, muli kami po lumalapit sa inyo sa mga sandaling ito. Samahan po ninyo kami, Panginoon, sa maiksing mensahe nito, at nawa, Panginoon, ito ay maging bahagi po ng aming buhay, at nawa po ay kayo po ang siyang may taas sa mensahe nito, Panginoon. Nawa ay pagpalayan po ninyo, Panginoon, ang mensahe nito at maging mga salita po, Panginoon, sa awit 91. Salamat po, Panginoon. Ito po ang ating samot na lang. Tunay nga na itong coronavirus ay talagang sikat na sikat ngayon. So, ang awit 91 ay sumasabog o nag-uumapaw sa mga katiyakan tungkol sa proteksyon ng Diyos. Ito'y punong-puno ng mga salita tulad ng kanlungan o shelter, fortress, o kuta, shield, deliver, rescue, at kasiyahan. Sa panahong ito ng masasabi nating pandaigdigang pandemya o global pandemic, kabilang itong tinatawag na coronavirus o COVID-19. Ang awit na ito o ang salmong ito ay nagsasalita ng kapangyarihan, presensya, intensyon at proteksyon ng Diyos laban sa takot. Hindi natin o hindi makakailan na talagang ang mundo ay balot na balot ng takot tungkol po sa pandemyang ito. Iba't ibang takot ang nararanasan ng tao. Yan. So, inilalarawan bilang takip para sa kanyang bayan. Ang kaginhawaan ng Diyos ay isang masasabing pakpak ng seguridad sa gitna ng kawalan ng katiyakan at pagdurusa sa mundo. So, kadalasan ang mga tao ay mayroong mga katanungan sa kanilang buhay. Will God protect us from pestilence? Mapoprotektahan ba tayo ng Diyos mula sa salot? Ang awit ng 91 ay nagamit po ni Satanas upang tuksuhin si Jesus sa disyerto
Alam po natin yon. Makikita po natin sa Matthew chapter 4 verses 5 hanggang 7. At ganito po ang sinasabi. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masaktan." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Ito po ang sinabi po sa Matthew chapter 4 verse 5 and 7. So sinabi ng dyablo na tiyak na maaring mailagay ni Jesus ang kanyang sarili sa paraan ng pinsala in order to demonstrate the rescuing power of God. Ngunit, but Satan misused God's word. Tinatanggal ito sa konteksto ng kabuuan at pagkakaisa ng banal na kasulatan. Jesus, honoring scripture, responded that God is not to be put to the test. Yan. Careless behavior is not condoned by God, and neither is misuse of scripture. So kung gayon ang pagkatuto mula kay Jesus, dapat din nating panghawakan ng maayos ang kasulatan sa ating mga panahon, na ang Diyos ay ating kanlungan, aliw at lilim sa gitna ng pandemya, at hindi nangangahulugan kung naniniwala tayo kay Jesucristo ay mayroon na tayong pisikal na kaligtasan sa sakit na COVID-19. Hindi po tayo immune, o maaari pa rin tayong tamaan, lalo na kung wala tayong pag-iingat. However, gayon pa man, ang mga talata sa awit na ito ay nagpapakita ng pangako sa kasalukuyan, bodily deliverance mula sa salot o tinatawag na pestilence. Yan. Ang salitang salot o pestilence ay pag sinabi kasi nating salot, talagang, o kaya pestilence, piste. Ang salitang salot o pestilence ay nangangahulugan ng anumang biglaang nakamamatay na epidemya o pandemya. At sa paggamit nito ng Biblia sa pangkalahatan ay nagpapahiwatig na ang mga ito ay divine visitation. Ang salita ay madalas ginagamit sa mga prophetic books. Consider halimbawa ang mga talata sa sa verse 3 at 6. Ang sinasabi doon ay sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas.
ni sa ano pa mang darating na salo, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay, wala kang takot sa araw man dumating. So, paano po natin na may interpret ng buong katapatan ang mga pahayag na iyon? Tignan po natin ang Israelite context. Yan. Una, maaari nating tandaan ang tipan ng Diyos sa Israel na kung saan ang mga pangako ng Diyos ay kasaganaan ng bansa kapag sila ay magiging tapat. So, bilang tagapakinig ng awit na ito na itinalaga ng kanilang mga sarili sa Diyos, siya ay magbibigay tagumpay sa kanilang mga layunin ng pananatili o pagtira sa lupang pangako o promised land at pagiging God's beacon to the nation. So, at habang ang mga ito ay pinagkakatiwalaan, walang salot o pestilence na mananatili sa mga Israelitang hukbo mula sa paggapi sa kanilang mga kaaway at sa pagiging bansa na ipinangako ng Diyos. Consider po sa Exodus chapter 19 verses 4 hanggang 6 na naglalaman ng pagkakatulad sa awit 91 of God's protective wing. Sinasabi po, nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Yun po yung Exodus 19 verses 4 at saka 6 hanggang 6. Yan. Ang awit ay hindi nangangako o pagkatapos na walang Israelita ay kailanman magiging o maging masasakitin. Ipinangako ng Diyos na walang pandemic ang mananatili sa mga ito mula sa pagiging bansa na kanyang pinili. At kung mayroon man ang mga magkakasakit, siyempre tao, hindi naman may iwasan magkasakit. At kung mayroon mang magkasakit mula sa buhay na ito, ay hindi ibinubukod mula sa mga pangako ng Diyos para sa Israel na matutupad until the end of this age. At mayroon pang ibang interpretive consideration. Ito ay may tatlo. Mayroong tatlong iba pang mga interpretive notes na maaring isinasaalang-alang concerning God's deliverance from pestilence o salot. Marahil itong deliverance ay tumutukoy sa isang malawak na
hanay ng paulit-ulit na pag-atake kabilang ang espiritual at hindi kailangan laging tumutukoy sa mga sakit. Sa kasong ito, ang salot ay masasabing isang larawan para sa iba't ibang mga kasamaan. Literal na nangangahulugang mga salot ng kasamaan. Ang deliverance na ipinangako ay maaaring kasama sa spiritual deliverance at proteksyon sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon sa gitna ng mga panlabas na mga problema at mga kahirapan. The deliverance could also refer to a future glory. Sabi nga, Christian can pray Psalms 91 knowing that God is with them in the spiritual battle of this life, and that in Christ God will give them eternal life. So, what is God's deliverance? Upang may apply itong deliverance sa gitna ng pandemic o sa gitna ng coronavirus o COVID-19 na ito, maaari nating pulutin ang mga sumusunod na alituntunin. Una, alam natin na mula sa mas malawak na patutuo ng banal na kasulatan na ang ipinangako ng Diyos na deliverance ay spiritual in the present while being spiritual and bodily in the ages or in the age to come. Yan. Pangalawa, alam natin na sa karaniwang biyaya ng Diyos sa mundong ito at sa kanyang fatherly love sa mga mananampalataya, all bodily healing na nangyayari sa buhay na ito ay mula sa kanyang generous hand. Ikatlo, alam natin na ang plano ng Diyos para sa mundong ito ay ligtas. Ang kanyang mga plano para sa Israel, pati na rin sa kanyang mga plano para sa simbahan at lahat ng mananampalataya. So, ano nga ba ang mensahe ng Psalms 91 o awit 91? Doon nga sa in the Israelite context ng salmo na ito, ang isang pangako ay ginawa sa isang bagong bansa na walang layunin na ang Diyos na mahadlangan. Sa ating panahon, recent time, ipinangako ng Diyos sa mga mananampalataya na naghanda siya ng mabuting gawa na gagawin natin. Meron pala siyang inihandang mga gawa na para gawin natin. So, tingnan po natin sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ito po ang sinasabi. Sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man.
no coronavirus o walang coronavirus ang maaring dumating sa pagitan natin at ng kanyang mga plano. Wala naman sana itong coronavirus na ito. Ito ay talagang matindi ito. Napakaliit. Ngunit ito ay maraming napipinsala. Walang coronavirus ang maaring dumating sa pagitan natin at ng kanyang mga plano. Para sa mga mananampalataya, ang magawang kaluwalhatian o ang magawang luwalhatiin ang Diyos sa ating buhay ay ang pangwakas na pag-asa at pangarap para sa buhay na ito. Ang kakayahang matupad ang kanyang kalooban para sa atin ay hindi maaaring maputol o matigil. Pakinggan natin ang mensahe ng Diyos sa ating buhay na nasa ilalim ng kanlungan at anino ng kanyang mga pakpak. Shelter and shadow under His wings. Siya ang kuta ng ating buhay. He is our life's fortress. Naghahatid sa atin o naghahatid sa atin sa espiritual na kalakasan ngayon at walang hanggan. So, gawin nating kanlungan ang Panginoon at talagang walang makakaapekto sa mga layunin ng Diyos para sa atin. Siya ang gawin nating kanlungan. He is our refuge. Ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang bayan at ipinangako niya na ang mga tumatawag sa kanya ay sasagutin, na ang mga kumakapit sa kanya ay maliligtas, na ang mga nagtitiwala sa kanya para sa kung sino o para sa kung sino siya ay mapoprotektahan. Yan. So dapat tayo ay nagtitiwala na kung sino siya. Sino ba siya? Sino siya? Siya ay Diyos. Siya ay Diyos na dapat nating pagtiwalaan. Yan. Siya ang ating proteksyon. So, paano tayo makakapagpahinga sa lilim ng makapangyarihan sa lahat? How can we rest in the shadow of the Almighty? Binigyan tayo ni Jesus ng mga salita sa Lucas 21 na kahanay sa tema ng awit 91. Ito yung mayroong parallel in theme sa Psalms 91. Ang pakikinig at pagtanggap ng mga ito sa ating espiritu ay maaari nating matanggap ang katiwasayan na ipinangako ng Psalms 91 o awit 91 na magpahinga sa ating makapangyarihang Diyos. To rest in our Almighty God. Sa Lucas chapter 21, nagsalita si Jesus tungkol sa mga palatandaan ng pagtatapos na mga panahon. Alam naman natin to, no? Lucas 21. Sa verse 10,
nagsalita siya tungkol sa mga digmaan ang bansang bumangon laban sa banda. Ano bang sinabi sa Lucas 21 verse 10? At sinabi pa niya, maglaban-laban ang mga bansa at magdidigmaan ang mga kaharian. Yan. Yung po sinabi sa verse 10. At yung sinabi naman sa verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom, at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na mga bagay at mga kamanghamanghang kababalaghan buhat sa langit. At ang sinabi naman doon sa verses 12 hanggang 17, he talks of the persecution of Christian and times when we will be delivered over to authorities for death. Ano ba ang sinabi doon sa verse 12 to 17? Verses 12 to 17. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin, kayo'y lilitisin sa mga sinaguga at ipabibilanggo, at dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Yun ang pagkakataon ninyo upang makapagpatutuo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupukutan kayo ng lahat sa pagsunod sa akin. At sa verses 18 to 19, he concludes, but not a hair of your head will perish. By your endurance, you will gain your lives. Ano pong sinabi doon? Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok sa inyong pagtitiis. Ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Yan. Isipin po natin ito, mga kapatid. Sinabi ni Jesus na sa ating pagkamatay, walang isang hibla ng ating buhok sa ulo ang mawawala. Yan ang pag-iingat sa atin ng Panginoon. Yan. So, tayo na naniniwala ay ligtas sa espiritual sa pamamagitan ni Kristo. We are eternally secure. Yan. Patungo sa lugar na walang pagdurusa o sakit. Kasalukuyan tayong ligtas sa layunin. Walang kaganapan sa mundo na maaaring o makasorpresa o mapuspos o may baba tayo sa pagtupad ng mga mabubuting gawa ng Diyos para sa atin dito sa mundo. Yan. At sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoong Hesus, dapat nating
isaalang-alang ang ating sarili na we are secure kapag nasasalubong natin o nahaharap natin ang mga sabihin nating kumakalat o sumasabog na mga pagsubok sa ating buhay na ito. Sino bang walang pagsubok? Ngunit ang proteksyon ng Diyos ay lampas sa ating pangunawa. At kung gayon, ang ating conviction ay basahin ang awit 91 ng eksakto kung paano ito naririnig, na kahit na sa ating katawan ay hindi madapok ang coronavirus na ito. Kahit na namatay tayo, walang isang buhok sa ating ulo ang mawawala. Kahit pa siguro o kahit pa ng ating katawan ay madapuan ng COVID-19 na ito, hindi ito masasaktan o hindi tayo masasaktan. Yan. In the paradox is the hope. In the paradox is the hope. Yan. Sapagkat ang darating na panahon ay hindi kailanman makikita ng mananampalataya bilang isang malayo at mahirap unawain na katotohanan. So napakaganda po na ang Psalms 91 ay ating pong panghawakan ito. Yan. Sa aking nung ako po ay dumaranas ng talagang matinding mga sabihin natin trying times sa aking buhay. Yan. Talagang itong Psalms 91 na ito ay laging kasama pag ako ay nananalangin. Kaya itong Psalms 91 ay aking na-memorize. Dahil ito po yung aking pinanghawakan na mga pangako ng Diyos. Hawakan natin ang mga buhok sa ating ulo, abutin at kunin ang mga ito. Alam natin na tayo ay nasa Panginoon at walang kasamaan o pagpapakita ng kasamaan sa mundong ito ang maaaring sumagi sa atin o kahit na isang hibla na hawak natin. Well, we will suffer in this world. Magdurusa ka sa mundong ito. Yet, Jesus has overcome it. Kaya, tayo ay nasa Kanya, walang makakasagi sa atin. So, mayroon pong siyam na paraan, 9 ways we can take comfort in God during our fear o during coronavirus fear. Hindi nawawala sa atin itong coronavirus fear na ito. Ayan, lalo na ngayon. Hindi pa rin umuupa o lalo pa rin dumadami. Ayan, sa Pilipinas ay hindi malaman kung ibabalik ang
ECQ o GCQ o magluluwag dahil mayroon yung mga lugar na talagang pabalik-balik o parami ng parami ang coronavirus na ito. Doon nga lang sa bayan namin na dati ay naging free ng matagal, ngayon ay mayroong paunti-unting nagpa-positive dahil sa mga nanggagaling dito sa NCR. Ayan. So sila yung mga nagdadala ng mga kaya hindi lang itong coronavirus na ito ang kanilang kinatatakutan, kundi yung tao mismo na nanggaling sa NCR o kaya pag ito'y nanggaling sa abroad. Yan. Nadi-discriminate yung tao na sa halip na ito ay tulungan, encourage, kung ito man ay mayroong sakit, ay lalong idinidiin dahil sa kanilang pansariling kapakanan, takot. Ayan. So, sa ganitong sitwasyon, sa ganitong pandemyang ito, ay talagang makikita mo na lumalabas ang ugali ng mga tao. Iba't ibang ugali ang lumalabas. Well, marami tayong nakikitang lumalabas ng mabubuting ugali at mayroon din tayong nakikitang lumalabas sa isang tao na yun talaga yung mga hindi inaasahan o hindi magandang pag-uugali. 9 ways we can take comfort in God during coronavirus fear. So, alam natin na ang Diyos ang ating comfort. Yan. Nilalarawan ng awit 91 na ang Diyos bilang ating una is shelter. Yan. Ang Diyos ang ating taguan, hiding place, na tinatakpan tayo ng kanyang magagandang hangarin. Shelter. Pangalawa, ito yung shadow na makikita po natin sa verse 1 na binabanggit doon ng Psalms 91. Pangalawa is shadow. Ang Diyos ay higit at lampas sa atin nakikita, ng higit pa sa nakikita at nalalaman natin. Maaari tayong magpahinga sa kanyang anino. We can rest in His shadow. Shadow ay makikita rin po natin ito sa verse 1. Pangatlo, siya ay isang ligtas na lugar para sa atin o para sa ating seguridad. Siya ay ligtas na lugar para sa ating seguridad. Yan yung pangatlo. Pang-apat, ito yung fortress. He is our defense. Yan. Siya ang ating tagapagtanggol na ang mga pangako ay hindi mapapalitan. Panglima, ito yung shield. Resting in our God's deflects the enemies of fear and pagdududa in times of trials. Pang-anim, ito yung buckler. Yan. Buckler o siya ay tagapagtanggol sa bawat panig. Kilala niya ang bawat
bahagi ng ating buhay. Walang aspeto na hindi niya maabot. Yan. Number 7, ito ay kapito at dwelling. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi aalis. Ang kanyang proteksyon ay magsisilbi para sa ating patuloy na pamumuhay. 8, ito yung rescuer, tagapagligtas. Inakay niya tayo kasama siya. Inilapit tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo para pagtagumpayan ang mundo. At ang proteksyon, ito ay yung pang-siyam. Sa kanyang proteksyon, dinala niya tayo sa isang mataas na lugar sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya, upang ang ating isip at puso ay hindi na ma-access sa mga bumabagabag na takot dito sa ibaba. So bilang mananampalataya, ipinagkatiwala natin kay Kristo na ang ating buhay at oras ay nasa kanyang mga kamay. Ang ating pangarap ay ang ating mga araw ay maaaring magdala sa kanya ng walang hanggang kaluwalhatian. So, ang katotohanan ng kaginhawaan at kapangyarihan ng Diyos upang maihatid sa atin ang buhay na walang hanggan ay ang nagbibigay sa atin ng spiritual na deliverance from being dominated sa mga dominated by pandemic sa mga panahong ito. Ang mga pangako ng Diyos ng buhay na darating at ng kanyang mga banal na layunin sa buhay na ito, lilim, kanlungan at kasiyahan natin. Kapag ang takot sa coronavirus at ang mga epekto nito ay pumapalibot sa atin, gaano pa kaya kabagsik o gaano kalupit ang seguridad ng isang walang katapusang at walang hanggang Diyos. Basahin ko po ang awit 91. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, buog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak, iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot, sa araw man dumating, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid, ang bilang ng patay, maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood, mapapatunayan iyong makikita taong masamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak. Di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan.
Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas, ulyong mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga taong tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Yun po ang Psalms 91. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Mapagpalang oras po at pagpalain nawa tayo ng Diyos.